4 na taon pagkatapos ng mahiwagang kaganapan ni Doctor Strange na nabura sa alaala ng buong mundo si Peter Parker. Ang New York ay nagbago, ngunit si Peter ay nanatiling nakaipit sa lubos na kalungkutan. Wala nang tulong mula sa teknolohiya, wala nang mga kaibigan. Si Peter ay nakatira sa isang maliit at masikip na apartment sa Queens. Laging humaharap si Spider-Man sa mga kontrabida. Nagligtas ng mga tao sa iba't ibang eskinita, sabay-sabay din ang paghahanap ng mga pulis. Sinasala at hinuhuli ang mga kilalang kriminal. Madalas din hinuhuli ni Peter ang mga kriminal na ito. Si Detective Dewan ay madalas na nag-iiwan ng mga mahihirap na kaso para sa kanya. At sa madaling araw, natuklasan ni Peter ang isang armored vehicle. Papunta sa himpilan ng pulis, ang spider alarm ay nag-beep ng sunod-sunod. Nagpapahiwatig na may isang vigilante na naglilibot dito. Agad na humarap si Peter at pinayuhan si Frank na mas mabuting umuwi na lang. Binaliwala ni Frank at hinayla ang kanyang baril, nagpaputok ng malakas. Hindi makumbinsi, binuhat ni Peter si Frank at itinapon sa labas ng sasakyan. Pero nagpumilit pa rin si Frank na habulin ang convoy. Nang malapit nang pumasok ang convoy sa punong himpilan ng damage control. Nagmamadaling nagulat si Agent Dewan kay Peter, dahil si Scorpion ay nasa sasakyan. Nagpasya siyang iligtas ang lahat, pero nang buksan niya ang pinto ng truck, imbes na isang mabagsik na kriminal. Siya ay nagulat nang makakita ng isang matandang babae. Dahil sa kanyang sensitibong spider sense, natuklasan ni Peter na may isang bagay na invisible na naglalaro. Paglipat-lipat sa mga katawan ng mga tao, lumalabas na. Ang mutant na si Jean Grey ay gumagawa ng psychological manipulation sa karamihan. At nakaramdam si Spider-Man, agad siyang humabol, habang nagkakagulo sa pagitan ng mga isipan. Unti-unting napansin ni Scorpion ang paghina ng signal. Medyo nataranta para magpahinga, nag-hack si Jean Grey ng utak ng isang sundalo, na nagtangka ng pagpapakamatay. Kasabay nito, sinubukan niyang pasukin ang sistema ng utak ni Spider-Man. Ngunit ang mental defenses ni Spider-Man ay naging matigas, pinalayas niya ang babae sa kanyang isipan sa isang iglap. Pagkatapos ng ilang paghihirap, napagtanto ni Peter na ang convoy ay isang pain lamang. Ang tunay na layunin ni Jean ay ang wasakin ng himpilan mismo. Nahihirapan siyang iligtas ang ilang buhay. At ang isip niya ay malabo pa rin, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ibinigay ni Agent Dewan ang buong responsibilidad sa kanya. Dahil sa sobrang hirap, nagpunta si Peter kay Elena para humingi ng payo. Dahil magkakilala sila dati, hindi nagdalawang isip si Elena. Sabi niya sa kanya, malaki ang potensyal niya para maging miyembro ng bagong Avengers. Binanggit din niya na ang damage control ay mga taong kainahinala. Pinapayuhan siya na huwag magpadala sa kanilang mga sinasabi. May pag-aalinlangan, bumalik si Peter sa ahensya at sinalubong mismo ng direktor. Mapagmataas na ipinakita ng direktor na kinukolekta nila ang mga lumang armas ng mga kontrabida. Upang labanan sila, sinabi ni Peter na kailangan niyang magsuot ng maskara. Para protektahan ang mga mahal sa buhay mula sa gulo, nagreklamo rin ang direktor na kailangan nila ng dagdag na seguridad dahil sa mga issue sa mga mutant. Maya-maya, tinawagan ni Dewan si Peter para mahuli si Scorpion, at sa daan, nakasalubong niya ang kanyang matalik na kaibigan. Nakita ni Ned na naalala niya ang kanyang kaibigan, tahimik niyang sinundan para malaman kung kumusta na siya. Si Ned ay masayahin pa rin tulad ng dati, dumaan sa tindahan. Bumili ng beer at candy, at mahinahong sumakay ng tren pauwi sa kanyang bagong apartment. Nang gabing iyon, may handaan sa bahay ni Ned, at pumunta si Peter na nagkunwaring kapitbahay. May dala siyang bulaklak at may balak na makipagkaibigan kay MJ, nang makita niya ang pamilyar na Lego model. Nagulat siya nang makita sa dingding. Si Ned ay gumagawa ng isang investigation board kung sino si Spider-Man. Na parang FBI, habang pinagmamasdan, nahuli si Ned sa akto. Ang tapat niyang kaibigan ay nagsabi na si Spider-Man ay maraming nagawa para sa kanya. Kaya gusto niyang malaman ng impormasyon para makapagpasalamat, at gumawa rin siya ng app checker upang malaman ang lokasyon ng kanyang idolo, at ipinagmamalaki niyang may 2 sospek siya. Isa ay si Flash at ang isa ay ang dating propesor. Narinig ito ni Peter at napilitang tumawa, at nagsimula silang magkaibigan muli. Eksaktong dumating si MJ, at inabot ni Peter ang bulaklak. Nagpakilala siya bilang isang palakaibigang kapitbahay at nakipag-usap sandali. Nalaman ni Peter na tinanggihan ni MJ ang isang magandang trabaho sa malaking kumpanya. Habang inaayos niya ang mga bulaklak, si Peter ay nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Ngunit hindi lahat ng pangarap ay natutupad, dumating ang bagong kasintahan ni MJ at binigyan ng regalo si Ned. At hinalikan si MJ sa harap mismo ni Peter. Oh my God, sobrang sakit, napagtanto niya na nawala na ang mga pinakamahalagang bagay. At hindi na maibabalik kailanman. Naalala ang pangakong hindi natupad, umuwi si Peter at binasa ang mga lumang sulat. Biglang nagising ang kanyang katawan at nahimatay siya sa sobrang sakit. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Mai, na sumusuporta sa kanya ng walang kondisyon.
Pagkagising, nagulat si Peter nang makita ang sarili na nakabalot sa isang kakon ng gagamba. Nakaboxer lang siya, at hindi niya maalis ang mga sapot na damaykit. Kaya napilitan siyang gumapang sa labahan para humanap ng maisusuot. Kasawian, napulot niya ang damit ng isang babae at nahuli siya. Tinanggi ni Peter ang lahat at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Binuksan niya ang pinto at napatulala, dahil ang silid ay naging pugad ng gagamba. Nagsalita si Karen, ang kanyang eye assistant, at bumati, at nagbalita ng magandang balita, na ang kanyang katawan ay nasa proseso ng mutation ng gagamba, at ang kanyang web shooters ay gumagamit na ng kanyang organic web. Na magulo, tumalsik ang kanyang mga gamit at napunta siya sa bubong. Muntik nang mawala ng malay si Peter dahil sa sobrang talas ng kanyang pandama. Naririnig ko ang bawat maliit na ingay, sakit ng ulo ko. Kahit hindi alam kung ano ang nangyayari, sinubukan pa rin ng binata na magmukhang astig sa pagbaril ng web. Pero nako, tuloy-tuloy lang ang web kung saan-saan, bigla siyang nakatanggap ng balita. Si Scorpion ay naninira muli, ngayon sa pasilidad ng damage control. Kahit sira na ang katawan, lumipad pa rin si Peter para lumaban. Sinalakay siya ni Scorpion na parang baliw na kalabaw, hirap na hirap si Spider-Man na ipagtanggol ang sarili. Habang nagrereklamo siyang wala na siyang lakas para hamaypan, biglang bumwelta si Scorpion ng malamig na sagot, na hindi siya si Scorpion, kundi ibang tao. At sa kanya tinusok si Peter ng kanyang buntot. Dahil sa sorpresang pag-atake, napaluhod siya sa sakit. Tinanggal niya ang armor at binugbog siya ng todo. Sa harap ng babaeng detective, sakalang natauhan si Scorpion. Naguguluhan kung ano ang nangyari, habang pinipilit ang sarili. Biglang tumigil si Peter nang makitang nasira niya ang sasakyan ng pulis. May tao sa loob, namutla siya at mabilis na humingi ng tawad sa opisyal saka tumakbo. Alam niyang may problema siya, kaya pumunta siya sa guidance counselor. Si Dr. Bruce, na ngayon ay propesor na sa paaralan. Napalibutan siya ng mga estudyanteng nagtatanong kung kaya pa ba niyang maging malaking lunti ang halimaw. Nang makaalis ang mga estudyante, lumapit si Peter para magtanong tungkol sa kanyang teknolohiyang pulse erase. Ipinaliwanag ni Bruce na ito'y taga-control para hindi lumabas ang halimaw sa loob. Pero kung masira ito, edi takbo na lang tayo. Kinwento ni Peter na may kaibigan siyang nagkakaroon ng bagong kapangyarihan na nagiging irritable at mapaghanap, at dagdag pa ang matinding sakit ng ulo. Alam ni Bruce na hindi ito estudyante ng school niya, pero tinulungan pa rin niya, na sinasabing mas mabuting gumawa siya ng sarili niyang control device. Pag-uwi, ginawa ni Peter ang isang control device na may kasamang taga-control ng pagbabago. Habang ginagawa ito, nanunood siya ng dokumentaryo tungkol sa mga gagamba. Natatakot siya na baka biglang tumubo ang mga dagdag na kamay at paa bukas. Nang ikabit niya ang device sa batok, tila hamupa ang pagbabago. Pero kailangan pa rin niyang pigilan ang mga biglaang paglabas ng kapangyarihan. Habang sinusubukan ang 7 hulma, ginagawa muli, biglang may isang babae na lumapit at nakipag-usap, na naging maganda pala. Si Dean pala ito, na gumagamit ng katawan ng babae para magpadala ng mensahe. Kinilabutan si Peter dahil alam ni Dean kung sino si Spider-Man. Binalaan siya nito na itigil ang kanyang ginagawa. Diretsahang binastos ng babae ang damage control. Sinabi nitong marumi ang organisasyong iyon at marami nang napinsalang inosente, at pinayuhan siyang mag-ingat. Natakot si Peter nang malaman na nakapasok pala si Dean sa bahay niya at nabasa ang kanyang liham. Hindi na siya nagpahuli pa, hinabol niya agad si Dean na naglalaro ng patalon-talon. Patuloy na tumatakas, na umabot ang habulan hanggang sa isang kasal, kung saan si Dean ay lumilipat-lipat sa katawan ng mga tao, mula sa bride hanggang sa mga bisita. Dahil sa kanyang magandang armor, nakapag-lock on si Peter sa huling biktima. At dahil magkahiwalay ang taong ito, naputol ang wifi ni Dean. Hindi na siya makalipat sa iba. Alam ni Dean na alam na niya ang kahinaan niya, si MJ. Nagmamadaling lumipad si Spider-Man para hanapin ang kanyang mahal, ipinaliwanag niya. Na nasa panganib siya at dadalhin siya sa ligtas na lugar. Naguluhan si MJ kung bakit siya ang target, pero may malabong alaala siya na iniligtas siya ni Spider-Man ng ilang beses. Naalala pa niya ang suit na ito mula sa gabi sa Venice. Nagtanong si MJ kung magkakilala ba sila, at bigla niyang tinanggal ang mask nito at hinagkan ito ng marubdob, at nakilala niya ito. Natutuwa si Peter, iniisip na nawala na ang epekto ng spell ni Strange. Nagyakapan sila, pero sa totoo lang, wala siyang maalala si MJ. Lumalabas na si Dean pala ang gumagamit ng katawan ni MJ para mambola. Nang sabihin ni MJ ang kasabihan na may kapangyarihan ay may pananagutan. Sakalang napagtanto ni Peter ang katotohanan. Tinutuya ni Dean ang puso ni Peter, na ginagawa niya ang lahat para sa isang pag-ibig na walang pag-asa. Nawalan siya ng kontrol, galit na sinakal niya si Dean. Nang makitang delikado na, nagpa siya si MJ na tumalon mula sa gusali. Natakot siya, binitawan siya at muntik nang hindi maabot, pero nakaya niya ring mahuli siya. Sana lang ay ligtas siya. Samantala, lumipat si Dean sa ibang katawan.
Nag-iwan ng babala na huwag nang makialam si Spider-Man. Nakita ni Peter si Dean na nakaupo sa kotse, wala siyang magawa kundi pakawalan ito. Para matiyak ang kaligtasan ni MJ, dinala niya ito sa safe house ng isang kakilala. Pagdating nila, muntik na silang matrap sa bitag ni Frank. Muntik nang mahulog ang bangka sa ulo ni Peter. Dahil introvert ayaw ni Frank ng bisita, pinaalis niya silang dalawa. Kahit pinapaalala ni Peter ang utang na loob noon, nakita ni MJ na masungit ang may-ari, sinabihan si Peter na umalis na lang at maghanap ng ibang lugar. Pero biglang nagbago ang isip ni Frank at pinapasok sila. Ikinwento ni Peter ang tungkol sa damage control at ang panganib na dulot ni Dean. Habang naglalaro, nakita ni MJ ang larawan ng pamilya ni Frank. Nagtanong siya, pero ayan, napaikan si Frank at nagtakda ng mga patakaran. Una, huwag istorbohin. Pangalawa, bawal manghimasok sa personal na buhay. Pilosopong sagot ni MJ, yun na nga, dalawang patakaran na yun. Sa kanila pinag-usapan ang mga impormasyon na natukoy na ang babaeng kontrabida ay si Zin. Tanong ni Frank kay Peter kung ano ang plano niya. Papatayin na lang siya, kasi malinaw na panganib siya. Tumanggi si Peter, sinabing may iba siyang plano. Habang inaayos ni Peter ang bagong control device, nagtanong si MJ kung paano siya napili sa gitna ng napakaraming tao. Iniba ang usapan at masayang ikinwento ni MJ ang tungkol sa kanyang bagong kasintahan. Sabay tanong kung may nililigawan ba si Peter ngayon. Malungkot na sumagot ang binata na wala ng lugar para sa pag-ibig sa buhay niya. Dati raw may minahal siya pero kailangan niyang bitawan para protektahan ito. Biglang nag-glitch at umusok ang kanyang high-tech na makina. Hindi sinagot ang tanong ni MJ at isinuot na lang ni Peter ang maskara. Ginamit ang lumang data para gumawa ng upgrade. Mas malakas at mas stable na ngayon, tumatakbo ng maayos ang lahat. Napansin ni MJ ang pagbabago sa kilos ni Peter. Unti-unti niyang na-realize na may malaking sikreto ang binata. Kinaumagahan, hawak-hawak pa rin ni Peter ang lumang love letter. Lumabas si Frank at biniro ito, pero alam niyang may mabigat itong dinadala. Sa totoo lang, lubos na nauunawaan ni Frank ang mga sakripisyo ni Peter. Dahil sa pag-ibig, biglang tumunog ang alerto. Si Jean ay nagkakagulo sa damage control. Mabilis na umalis si Peter, iniiwan si MJ kay Frank para bantayan. Sa punong tanggapan ng damage control, nagkakagulo na ang lahat. Diretso lang si Jean sa computer ng director para hanapin ang isang pangalan. Nagulat ang director at nagtanong kung sino siya at ano ang gusto niya. Sinabi ni Jean na siya ang karma sa mga malupit niyang desisyon. Biglang may malakas na pagsabog. Nakulong ang director at mga empleyado habang may sumisira sa basement. Dumating si Peter para harapin si Jean, pinagsabihan ito na tumigil na, pero hindi nakinig. Sa away nila, nasira ni Jean ang makina ni Hulk. Nag-away na nga sila, walang nakinig sa payo. Sa kasamaang palad, nahulog ang device ni Peter. Napansin ito ni Jean at sinubukang durugin. Habang binubugbog si Peter ni Hulk, biglang dumating si Frank para tumulong, kaya napilitan silang gamitin ang bomba para pigilan siya. Naiinis ang berdeng higanti dahil bawat sugat ni Hulk ay nagpapalakas kay Jean. Nang malaman niyang dehado na, naglaho na lang siya. Nagkatinginan sina Frank at Spider-Man, hindi alam kung paano lilinisin ang gulo. Kung lalaban pa sila kay Banner, siguradong masisira lang sila. Naiwan si Peter para pakalmayin si Hulk, habang hinabol naman ni Frank si Jean. Bago umalis, pinagsabihan ni Peter si Frank na huwag patayin si Jean dahil kailangan pa siya. Pero natagpuan na ni Frank si Jean, at nakontrol na nito ang isip niya. Samantala, hirap na hirap si Spider-Man sa mga suntok ni Hulk. Sinisikap ni Dr. Banner na mabawi ang kontrol sa sarili. Pero wala na, ngayon ay isa na lang siyang halimaw na galit na galit. Kinokontrol ni Jean si Frank para ilagay ang bomba sa basement. Handang maghiganti, ngunit biglang tumalon si Spider-Man sa bintana. Sinubukan niyang pigilan ang malaking lalaki, pero hindi niya kaya. Sa kabilang side, pinasabog ni Frank ang pinto sa basement para hanapin ang director. Ginamit ni Peter ang kanyang mga tech na gamit, pero wala pa ring epekto kay Hulk. Ang tanging layunin niya ngayon ay may kabitang chip, para maibalik si Banner sa normal. Nasaktan na sobra, napasigaw siya ng ako ito. Nang marinig ang kaibigan, kumalma ang higanti at tuluyang bumagsak. Bumukas ang pinto ng basement at pinatay ni Frank ang lahat ng gwardya. Pagkatapos, hinawakan niya ang director at tinanong tungkol sa kanyang pamilya. Mabilis na tumakbo si Peter at idinikit ang chip kay Jean. Opisyal nang napigilan ang kapangyarihan niya matapos ang labanan. Dinala agad si Bruce Banner sa ospital, habang nagpapasalamat ang director kay Spider-Man. Nagtanong si Peter kung sino talaga si Sarah. Itinago ng director ang totoo at sinabing isa lang siyang taong namatay na. Si Jean naman, dahil sa sobrang lakas ng kapangyarihan, siguradong makukulong. Nang matapos ang lahat, bumalik si Peter para hanapin si MJ. Pero nabasa na nito ang sulat at alam na ang lahat ng sikreto. Nalaman ang tungkol sa mind wipe spell ni Strange, kaya hinarap ni MJ si Peter kung bakit itinago.
Inalis ni Peter ang maskara, at napatulala si MJ ng ilang segundo. Ang superhero pala ay ang lalaking nakilala niya sa party. Sinisi siya ni MJ na niloko siya, at nagtanong kung paano siya magtitiwala pa. Ipinagtapat ni Peter na sa loob ng 4 na taon, hindi niya nakalimutan si MJ. Pero sumagot si MJ na wala na siyang nararamdaman para sa kanya. Bura na ang lahat ng alaala, hindi na niya kilala si Peter. Hindi rin alam kung gaano siya kahalaga sa buhay niya. Hindi niya maintindihan kung bakit hinahawakan pa rin ni Peter ang isang bagay na wala na. Kaya nagdesisyon si MJ na umalis. Humingi siya ng tawad at umalis. Pero pagkalayo-layo, bumalik para humingi ng tulong kay Spider-Man. Kasi nakalimutan niya ang daan, kaya sinamahan siya ni Spider-Man pauwi. Nagpasalamat si MJ at sinabing, "From now on, hiwalay na tayo ng landas." Pero bago sila maghiwalay, nag-aya si MJ na pumasok muna siya sa bahay. Pagdating nila, nakita nila si Ned na nakatutok sa kanyang phone. Nag-beep ang tracker, may malapit na Spider-Man. Nagulat si Ned at nagtanong kung kilala ba nila ang Spider-Man. Si Peter, na nakatayo lang, sumagot na oo, kasama natin siya, habang naglalaro ng Lego. Si MJ naman, nag-drawing habang humihingi ng tawad si Peter sa lahat. Inamin ni MJ na kahit weird ang sitwasyon, may pamilyar na pakiramdam siya. Biglang naalala ni Peter si Sarah at tinawagan si Elena para magtanong. Tinanong niya kung may connection ba si Jean kay Sarah. Sumagot si Elena na ate niya yun. Pumasok si Nanette at Jay sa frame, kumakaway ng masaya. Elena, noong mga oras na iyon, napagtanto ni Peter na si Jean ay talagang biktima lang. Naging kontrabida siya dahil inagaw ng ahensya ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa loob ng bahay ni Jean, naalala niya ang masasayang alaala noong magkasama pa silang magkapatid. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para mang-asar, pero kakaunti lang ang masasayang araw. Dumating ang damage control, sumugod si Jean para iligtas pero wala siyang nagawa. Napilitan si Sarah na itulak si Jean palayo para protektahan siya. Tinanggap niya na isakripisyo ang sarili. Bumalik sa kasalukuyan, sinisigawan ng direktor si Jean. Sabi niya delikado siya kaya dapat ikulong at lagyan ng nagpipigil na aparato. Sumigaw si Jean, gustong malaman ang kinaroroonan ng kanyang kapatid, pero nanatiling tikom ang bibig ng matanda. Hindi kayang panoorin ang inosenteng sinasaktan. Nakiusap si Peter kay Frank na magtulungan, pero matinding tanggi ang natanggap niya. Sa kulungan, patuloy na tinataasan ng direktor ang lakas ng nagpipigil na makina. Ginamit ang machine para malaman kung hanggang saan ang kaya ni Jean na pagtitiis. Sa mismong oras na iyon, sinira ni Ned ang pinto at humarap sa mga gwardya. Pero lahat sila ay natalo. Umalingaw-ngaw ang alarm ng damage control. Sigaw ni Ini na nasa paligid si Spider-Man. Nang makita ang sitwasyon, binitawan ng direktor ang lason. Tinawag niya ang mga alipin na handang lumaban. Sa oras na iyon, naramdaman ni Jean na wala na ang kanyang mahal sa buhay. Sa sobrang galit, pinakawalan niya lahat ng kapangyarihan at niyelo ang kalahati ng New York. Parang nakulong sila sa likod ng isang pader. Ang lakas ni Jean Grey sa mundong ito ay nakakatakot pa rin. Sinira ni Jean ang aparato at kinuha ang lumang hair tie ni Sarah bilang alaala. Kasabay noon, pumasok si Ned sa loob ng kulungan at hinarap ang mga alipin. Nakapila na ang mga kalaban. Alam mo kung ano ang gagawin. Kinokontrol na ni Jean ang mga alipin. Bumaba si Peter, humingi ng tawad sa hindi pagtulong noon. Naiintindihan niya ang sakit niya at handa siyang magbayad. Pero nasa dark mode siya, bingi sa payo, pinalayas niya ang mga alipin para salakayin siya. Kailangan niyang umiwas para makapasok sa kwarto. Handa na ni Jean na patayin ang direktor. Nadurog si Spider-Man sa dami ng kalaban. Tumawag si Frank, galit na sinabing bilisan na niya. Sa loob, sinabi ni Jean na ang totoong mga halimaw ay ang mga bored na tao, na nanguhuli ng mga inosente, tulad ng pamilya niya. Sa kagipitan, nakatakas si Peter at hinugot ang nagpipigil na chip. Ngayon, kontrolado na niya ang kanyang mutation. Nilampaso ni Spider-Man ang lahat ng alipin. Samantala, nakahanda na si Frank, handang pumutok. Sumigaw si Peter, nakiusap na tumigil si Jean. Alam niyang mahal niya ang pamilya, pero kung patuloy niyang kakawalan ang kanyang kapangyarihan ng ganito, marami pang inosenteng tao ang mapapahamak. Pero sigaw ni Jean, sabi niya ang isang katulad niya. Hindi kailanman maiintindihan ang sakit na nararamdaman niya. Pagkatapos ng ilang pagsubok na pasukin ang isip niya, sa wakas ay nakapasok si Jean sa isip ni Peter. Doon, nakita niya ang pinakamahalagang alaala niya, kung saan siya ay laging yakap-yakap ni Tia May nang may pagmamahal. Sa alaalang iyon, pinayuhan si Peter na siya ay espesyal. Kahit sino sa mundo ay nagkakamali minsan. Maraming halimaw sa mundo, pero huwag mong mawala ang iyong pagkatao. Kailangan mong maging mas mabuti sa kanila at tandaan, with great power comes great responsibility. Dahil sa hilang scene na ito, sa wakas, naintindihan ni Jean ang kabutihan ni Peter.
Nagsisi siya sa ginawa niya kay Peter. Sinabi ni Peter na kahit anong mangyari, maniwala siya sa kanya. Sa gitna ng emosyonal na sandali, biglang nag-vibrate ang spider sense niya. Nakita niya na si Frank ay nakaputok na. Nakita niyang kukunin na ni Frank si Jean, pero samalo si Peter ng bala para sa kanya. Mabilis na dinala ni Frank si Peter para iligtas. Pagmulat ng mata niya, nakita ni Peter si Frank na nakaupo sa tabi, humihingi ng tawad sa ginawa niya. At sinabing ligtas na si Jean. Pagbaba niya ng kama, nakita ni Peter na maraming fans ang naghihintay sa labas ng ospital. Para protektahan ang pagkakakilanlan ni Peter, may naisip si Frank. Isinuot niya ang spider suit at nagpanggap para lokohin ang mga tao. Dahil sa ginawa ni Frank, nakaligtas si Peter at nakauwi ng ligtas. Pagkatapos, nakaupo si Spider-Man sa bubong ng isang mataas na gusali. Umiinom ng kape at tumitingin sa paligid. Hinawakan ni MJ ang black rose na ibinigay niya, na may naguguluhang mga mata. Si Jean naman ay naglakbay para maghanap ng kapayapaan. Sa isang malayong lugar, may eksena kung saan bumibisita si Peter sa puntod ni Tia May. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, mas naunawaan niya ang mga aral ni Tia May. At inaming sobra niya itong na-miss. Pagkatapos panasan ang luha, bumalik na naman sa dating ugali ang binata. Tinawagan niya ang detective para mag-ulat ng mga kriminal. Pinayuhan siya nito na magpahinga muna dahil hindi pa rin kontrolado ang seguridad ng lungsod. Binaliwala ni Peter ang payo. Pagdaan niya sa convenience store, nakita niya si Ned. Nakaupo itong mag-isa, kumakain, at tuwang-tuwa si Peter sa nakita. Tapos nag-high five sila dahil sa nakasanayan. Sa post-credit scene, may nagpadala ng signal na nasa malayong lugar si Spider-Man. Napakalayo sa Earth.